Okay. Narinig niyo na kami, sir? Yeah, malinaw, loud and clear. Loud and clear. Okay, sir. Tanong lang namin dito sa hingi lang ng opinion dito sa ginanap na forum dito sa inyo sa forum ng ACPH, no, na patungkol dito, sir, sa nangyayaring hidwaan dito sa Valenzuela at yung ang inyong pananaw, kung ano yung pananaw nyo dito sa nilabag ng pag-atake sa Venezuela na yun nga, yung international na batas. Ano dyan, magiging opinion nyo? Yes, ay nagganap po ng ating media forum para may paliwanag na makaraan po nung nakakasindak, nakakagulat, nakakadismayang nananakay po ng Estados Unidos sa Venezuela, sa bansang Venezuela, sa ating Amerika. Talagang tuluyang nasira na po ng Amerika ng Estados Unidos ang kaayusan sa mundo na nababatay po sa mga United Nations laws and rules na ating pinagsamahan ng iba't ibang mga bansa sa mundo sa United Nations nung tinatagyan makaraan ng ikalawang pandaigdigan digmaan or Second World War para maiwasan na nga yung mga tulad na nangyari na pandaigdigang gera tulad sa First World War and Second World War. Doon sa Second World War, nakita natin kung paano wasak po ang mundo at ang Pilipinas po ay mga 1 milyong Pilipino ang nasawi doon sa gera. Dahil po nasira ang kaayusan ng mundo, nasira ang kapayapaan dahil po sa mga matinding pagkakaalitan ng mga bansa, sa mga interes, sa mga pananakop ng ibang bansa na walang alinlangan, walang sinusundan ng mga alituntunin, ng mga regulasyon, mga batas. So, lalo na nung itong nangyari sa Venezuela, lalo talagang parang in our face, no? Talagang parang idiniktik sa ating mga mukha itong paggamit ng poder ng Estados Unidos sa ikang intervensyon, pakikialam, panghihimasok sa isang bansa na wala man lang deklarasyon ng gera, kinidnap, inabduct tulad ng ginawa kay Duterte dito sa Pilipinas, yung presidente ng Venezuela. Ngayon, yan ang Estados Unidos at yan ang bansang nagkakanluran na itong 500 taong nakaraan sa kasaysayan ng mundo po natin, walang tigil po na ganyang ginagawa na pananalakay sa iba't ibang mga bansang maliliit. Opo. Kaya po ngayon, yung China po, dahil po yung isang superpower na din ng China, siya ay nag-anunsyo ng mga inisyatibo para mabalik ang kaayusan sa mundo natin at katahimikan at stabilidad. Para tulong sa United Nations po ito. At para maging matingkad yung mensahe ng China, siya ay nag-anunsyo taon-taong nakaraan mula 2021, 2022, 23, 24, 25 na mga inisyatibo, 4 na inisyatibo. Unang-una yung Global Development Initiative. GDI. GDI, yung tulong ng China sa infrastruktura sa mga bansa na mahihirap sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative. No? Sumunod po ang Global Security Initiative, yung mga kasunduan na pinapagtibay para magkaroon ng seguridad ng mga bansa at hindi po matuloy sa mga gera, mga away and so on. Yan ay batay po sa mga pagkilala sa soberenya ng mga bansa, pagkikilala sa kapantayan ng lahat ng bansa, maliit o malaki. Opo. At walang pakialaman sa mga internal affairs of the country at multilateralism and so. So may mga prinsipyo. Oo. Pero Sir Herman,
Isang magandang hapon po sa inyo, no? Medyo okay. Ano ho ba magiging epekto nito sa pandaigdigan, kaayusan na itong pagpapatuloy na hidwaan ng makapangyarihang bansa? Ano ho magiging nito, saklaw dito sa ating bansa? Sa totoo lang, ang talagang mga superpower, yung mga malalaking bansa na alam sa mga bansang maliliit at nangihimasok kaya ang mga sakaluran. Hindi naman po yan nangyayari sa China. Kahit na superpower na siya, lahat po ay kausap. Ang China po, marami pong mga tinutulay ng mga kapayapaang mga nagkahalanggido ang mga bansa tulad ng Iran at Saudi Arabia. Nag-mediate ang China ngayon. Dito sa Asia, yung Thai-Cambodia conflict, nag-ceasefire dahil po sa pag-mediation ng China. So China naggumawa nga ng mga inisyatibo tulad ng development initiative na ating pinaliwanag kanina, tulad ng Global Security Initiative para may basihan ang pagkakasundo ng lahat ng bansa, maliit o malaki, ng mga prinsipyo ng walang pakialaman, walang salakayan, and yung mga ganyan, paglulutas ng mga problema sa pamamagitan ng dialogo at paghahanap ng win-win solution na ika nga yung parehong panalo. Hindi yung isa italo, isa lang panalo. So ganyan ang mga proposal po ng China. At yung panghuli, merong pangatlo yung Global Civilizational Initiative, yung kakasundo ibang mga kultura, Muslim, Kristiyano, Buddhist, at anumang sibilisasyon na hubog na sa isip at puso ng iba't ibang mga klaseng mga bansa ay magkasundo imbis na mag-away ng tulad ng tinutulak ng Amerikano na pag-aaway ng Kristiyano at Muslim. Oo nga. So, total lahat yan ay Global Governance Initiative para alternatibo sa ginagawa ngayon ng Estados Unidos na umihiwalay na sa United Nations. Ang Estados Unidos po ay humiwalay sa anim na international organizations at 10 or 10 UN organizations. Gusto nang humiwalay at sundin lang kanilang sariling batas or rules-based order. Ang China naman po ay tinitipon-tipon ng iba't ibang mga bansa na maliliit, malalaki, tulad ng Russia, India, at yung mga maliliit na bansa tulad ng mga bansa sa Latin America, sa Africa na magsama-sama para dito sa Global Governance Initiative. Opo. Para masusunod ang United Nations. So dito natin makikita ang mabuting intensyon ng China laban po doon sa patuloy na pang-aabuso ng ginagawa ng American superpower. Pero ito, yung kanina, yung nilabas kong story about kay Senator Alan Peter Cayetano na kung saan tinawag na EPA si Coast Guard o si Tarrelia po. Opo. Ano ho ang papel ng China sa mga agarang na agam-agam sa public sa West Philippine Sea? Ano ho bang nito? Yung dito sa ilang mga Pilipino ay gawa lang po ng Amerikano at ng kanilang mga proxies, mga tuta nila tulad ni Tarriela. Kaya maganda po yung involution ni Alan Cayetano sa Senado na dapat imbestigahan niyang si Tarriela para mailantad, ma-expose, mahubaran yung Amerikanong inspirasyon sa likod po niyan, si Raymond Powell. Dahil po din na ito ay may kaugnay sa mga oligarkyo tulad nila Manny Pangilinan, mga Lopez, mga Rason, na may control ng media natin, control ng ABS-CBN, control ng Inquirer. So katong ng provokasyon na tinatawag ni Tarriela at ni Raymond Powell, na nanggaling ito kay Raymond Powell, Amerikanong ex-US Air Force colonel, at intelligence officer na si Raymond Powell. Ang siyang naghain po dito sa Pilipinas nung estratehiyang tinatawag ng assertive transparency.
na yung mga barko ng Philippine Coast Guard at nag-organize din sila ng civilian group na atin ito tawag pero pinopondohan po ng mga taga-kanluran Oo tulad nga. ng Estados Unidos. Mm. At lumalayag ang ating mga Philippine Coast Guard at mga mangingisda daw kuno doon sa mga lugar na binabantayan din ng China Mm. na may tayo imbis na idaan itong mga dispute sa pinag-usapan na ng China at Pilipinas na tinatawag na bilateral consultative mechanism na nanginiting taon-taon dinadaan sa black propaganda sa pamamagitan ng pagpapaing ng water cannon sa Chinese Coast Guard tapos i-video, Oo. i-photo opportunity. Ginagamit na rin nila sa social media yung ganyang ano. Oo. Pero sir, paano masisiguro na ang GGI ay hindi magiging dominado na sa malalaking makapangyarihan? Well, unang-una, ito ay suportado na ng 40 bansa na tinatawag na Friends of Global Governance Initiative, no? Kasama ang Russia, kasama ang India. So may mga malalaking bansa din pong kasama diyan sa GGI initiative, no? Global Governance Initiative. At yung mga bansa sa BRICS countries, Brazil, Russia, India, China, South Africa. Mula sa South Africa, ang bansang South Africa po ang pinaka malakas na bansa po sa Africa. Kasama na po diyan, and sa Latin America, ang Brazil at iba pa. So, may mga prinsipyo po diyan, yung multilateralism tinatawag, At nakikita naman po natin ng China po, wala pong anumang bansang sinasakop, sinasalakay. At dahil po sa katalinguhan po ng 5,000 taong sibilisasyon na yan, alam nila na yung mga sobrang aabot ng malayo na mga bansang malalakas tulad ng Roman Empire at ngayon yung American Empire ay bumabagsak din po kasi dahil sa kanilang overreach, no? Kaya hindi na po yan ang filosofiya ng China at nakikita ng China sa kanyang mga global initiatives na kung kaya-kanyang tulungan ng mga lahat, ang mga maliliit na bansa at lahat ng mga bansa na yumaman, lalo din siyang yayaman dahil doon lalo din siyang maraming mga bebenta sa mga produkto niya. So win-win na solution lagi, win-win, parehong panalo. Pero Ka Herman, ano naman po sa pananaw nyo, yung tingin nyo dito sa nangyaring pagtulong ng China doon sa mga mangingisda na lubog sa karagatan? Ano bang nakikita nyo dito? Yan po ay normal practice lang po. Marami na pong nasasagip ang Chinese Coast Guard na Filipino fishermen at ibang mga fishermen. Kasi talagang pinakamaraming mga barko ang Chinese Coast Guard. Ang Chinese Coast Guard po ay may 400 barko. Kumpara sa 300 lang po ng Estados Unidos halimbawa na nakakalat sa buong mundo. Pero yung sa China, nakakonsentrate dito sa South China Sea, sa China Sea. Ang Pilipinas, alam mo kung ilan ang barko ng Philippine Coast Guard, 6 na po lang. So kung Kawawa naman pala tayo. Sobrang malayo po tayo. Di ba nagkaroon ng paglulubog doon sa Pasilan ba yun? Ilan ang nasagip dahil po na-delay ang habol ng Philippine Coast Guard. Dahil kulang naman talaga ang mga barko ang Philippine Coast Guard natin, dinadagdagan daw nila ngayon, pero malayo pa sa kakayahan ng China na magpatrolya at dala ng tulong sa mga kailangan ng rescue sa gitna ng malawak na karagatan ng China Sea. So, yun na itulong. Kaya ang problema po, minamasa pa nila Tariela, sinasabi na ginagamit bilang propaganda. Kasi nga, propagandista si Tariela at yung mga pangkat niyang mga US proxies. Boy. Opo. Sige po. Kaya maganda yung pinagsimulan mong puntos, no? Kung bakit si Tariela pinapaimbestigahan ni Senator Alan Cayetano. Oo nga. Yan ang dahilan kasi
masama ang intensyon po nila Tariela. Guluhin ang relasyon ng Pilipinas at China at maggamit ng Amerikano balang araw na pang-udyok ng away at gera kung makaya nilang gawin tulad sa Ukraine. Mhm. Samantalang ang totoo po, ang China ang daming tulong sa Pilipinas. Tuloy-tuloy po kahit po ganyang nilalait sila ng nila Tariela. Yung mga tulay na itinayo tulad ng huling pagbukas ng huling binuksan na Bukana Bridge ng Davao. Meron pang tuloy-tuloy na ginagawa na Samal Davao Bridge. Meron po ditong pinopondohan ng China's Asian Infrastructure Investment Bank dito sa Manila, Cavite, Bataan Interlink Bridge na gagawin po dyan sa Manila Bay. Mhm. Yung Kaliwagam, tinutuloy-tuloy. Pero yung mga malalaki media, tulad ng Inquirer, Philippine Star, ANC, mga ganyan, TV5, laging binibida itong si Tariela at yung mga pinagsasabi nila. So, napakalaking kaguluhan ng ginagawa nila. Kaya, ito yung may bagong ambassador ng China ngayon, si Ambassador Jing Mhm. Chuan. At kanyang naging patakaran po ay basta't tuloy po ang dialogue ng Pilipinas sa China at yan po ay malinaw po na may kasunduan ng Department of Foreign Affairs at China at mag-meeting ulit sila. Pinaplansya nila yung pag-aayos po ng mga gusot yan sa South China Sea dispute ng Pilipinas at China. Pero kasabay po ng mga bagong patakaran po ni Ambassador Jing Chuan ay yung hindi niya palalampasin ng mga fake news ni Tariela, hindi niya palalampasin ng mga pambabastos ni Tariela tulad ng panggagawa ng mga cartoon sa presidente ng ng People's Republic of China na kung gawin din sa atin ng ibang bansa ay siyempre magagalit din tayo. Yes. Oo. Pero ni Tariela na sinusuppress daw ng China ang freedom of speech dito na wala namang kakayahan ng China na gawin yan dahil hindi nga sila nakikialam except pag iniinsulto sila at yung mga fake news ay bumili ka ng problema sa pagitan ng Pilipinas at China. Opo. Dapat naman talaga, yan ang matagal na nating pinapaliwanag pero pag ang Chinese Embassy ang magpaliwanag, hindi maiwasan ng malalaking media na ilabas din ang panig nila, hindi tulad tayo, sinusuppress tayo. Mhm. Okay, kaya nga po, sa pagbabalik ng inyong forum at muling yan, may nagsasalita behind sa nangyayari nga po dito. Well, anyway, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Herman Laurel. Hanggang sa susunod po ulit, sana open po kayo. Biglaan po kasi kanina dahil hindi ako nakatin kahapon. Oo, maraming po salamat. Okay, padala mo sa akin yung tip natin para maikalat natin sa Facebook. Opo. Sige po. Maraming po salamat sa inyong oras.